Ngayong gabi alang sa ato ang tanan mga kaigsuunan. Welcome sa atong daily dose of God's Word. Another night nga kita magkahiusa alang sa pagtuon sa pulong sa atong buhi nga Dios. So mga kaigsuunan, ato ang sugdan ang ato ang Bible study tonight pinaagi sa usa ka awit. Nagasalig ko sa saad ni Jesus, daygon ko siya hangtod sa kahangturan. Akong kinabuhi giharian niya, ug sa saad niya nagsalig ko. Nagasalig ang saad sa Ginoo, gisaligan ko. Nagasalig ang saad niya, akong gisaligan. Nagasalig ko sa saad ni Kristo, kaysa gugma niya nahidugtong ako. Og may kadaugan kong matag adlaw, og sa saad niya nagsalig ko. Nagasalig ang saad sa Ginoo, gisaligan ko. Nagasalig ang saad niya, akong gisaligan. Amen. Thank you for that wonderful song. And by this time, mga kaigsuunan, akong gihangyo ang tanan to please open your Bibles with me in the book of 1 Peter chapter 4. And let us read verse 7 to verse 11. 1 Peter chapter 4, verse 7, paingon sa verse 11, mga kaigsuunan. So the Bible says, please follow me with your eyes. But the end of all things is at hand. Be therefore sober and watch unto prayer. And above all things, have fervent charity among yourselves, for charity shall cover the multitude of sins. Use hospitality one to another without grudging. As every man hath received the gift, even so minister the same one to another, as good steward of the manifold grace of God. If any man speak, let him speak as the oracles of God. If any man minister, let him do it as of the ability which God giveth, that God in all things may be glorified through Jesus Christ, to whom be praise and dominion forever and ever. Amen. Let's pray. Father in heaven, salamat sa kay gayunan nga imong gihatag kanamo tonight, that another time nga magkatapok mi amahan for this wonderful opportunity to study your word. I pray nga magpadayon ka sa paghatag kaalam kanamo amahan, especially alang sa imong ubos nga lagad, to expound your word, Ginoo, in a very special manner, nga masabtan gayud sa imong mga anak Ginong Dios, ug amo kining may kinabuhi amahan. Sa iluwayn taon mi sa mga kalapasan nabuhat sa pulong sa una-una og sa mga binuhatan Ginong Dios. And I pray that you would allow us to grow as we know you more sa among pagtuon sa imong pulong. Ikaw mag-bless ug mag-hatag kanamo kadaugan amahan, sa ngalan ni Jesus gipangayon among tanan. Amen and amen. Again, maayong gabi sa tanan mga kaigsuunan. Welcome sa Daily Dose of God's Word. Another night nga ato ning pagatunan ang pulong sa Ginoo mga kaigsuunan. Ang title sa ato ang Bible study tonight is Managing Our Gifts. Managing Our Gifts. Now, ato makita mga kaigsuunan in our text today, gitagaan tag rason sa Apostle Peter nganong kinahanglan nato i-manage og tarong ang mga regalo nga gihatag sa Ginoo sa ato. And one of the things nga atong dapat pagalantawon mga kaigsuunan is
Because the Bible says in our text, the end of all things is at hand. But ato makita, not only managing our gift, ang result sa imminent nga katapusan sa kapanahonan mga kaigsuonan, because the Apostle Peter talks about the end of all things in our text, specifically in verse 7 mga kaigsuonan. Kaning end of all things, katapusan sa tanang mga butang, and it is connected to the coming of the Lord Jesus Christ, when all of this world will be judged. Mabot na ang paghukom mga kaigsuonan, in which we know that daghan kayo og mga katawhan nga dili halos mutuo og mudawat niini nga mga butang. They do not accept nga tinuod nga mubalik pa bagyud ang Ginoo, and they live like God or Jesus Christ will not ever come back. Nga ato makita nga in 2 Peter, if you would allow, open your Bibles with me in the book of 2 Peter. Ang gingon sa pulong sa Ginoo mga kaigsuonan, because people are saying nga ani ka nang dugay man kayong nibalik ang Ginoo. 2,000 years na ang nilabayo, pagyapo sa nibalik. But the Bible says in verse 8, kung pang pulong sa Dios, but beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as 1,000 years, and as 1,000 years as one day. So in God, walay kalahian ang usa ka adlaw ug usa ka libo ka tuig mga kaigsuonan. You see, so He is eternal. He is not affected by time. Whereas kita nga mga finite being, we are affected by time mga kaigsuonan. So dugay kay sa ato moabot ang panahon, but murarag pila ka pamilok lang sa Ginoo ang nilabay sa niaging kapanahonan, because one day and 1,000 years is the same, has no difference in the perception of God mga kaigsuonan. Muna, ang giingon sa pulong sa Ginoo in verse 9, look at this. The Lord is not slack concerning His promise. Dili langay-langayan ang Ginoo sumala in connection sa iyang mga saad. As some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. So the reason why nga wala pa ang katapusan mga kaigsuonan is gitagaan paglugway sa Ginoo ang mga katawhan, ug matagaan pa silang panahon nga maghinulsol sa ilahang mga sala mga kaigsuonan and come to the knowledge of the Savior Jesus Christ. Kay kung karon mismo dayon mobalik ang Ginoo, magdali ang Ginoo mga kaigsuonan, there will be a lot of people nga malabay sa impierno nga dili mga luwas mga kaigsuonan. But we praise and thank the Lord that we have a patient God. Pero si Apostle Peter in chapter 1 nag-ingon sa imong kumpiyansa, ingon pa niya, because the end is at hand. Ingon pa niya, the end of all things is at hand. Ang katapusan mga kaigsuonan umaabot na. Now the question for us tonight, upon realizing nga ang katapusan sa kapanahonan is umaabot mga kaigsuonan, duara man gid na kabuk ang magkuan, ang magunahay ang atong katapusan sa atong kinabuhi ibabaw sa kalibutan, or ang katapusan sa kalibutan sa pagbalik na ni Ginoong Hesus. Asa man diha ang mauna mga kaigsuonan, either way moabot gyud tong katapusan. Kung dili pa man ta makaabot sa pagbalik ni Ginoong Hesus, matapos gihapon ta mga kaigsuonan pinaagis kamatayan, mubiya ta niining kalibutan. And og dili man nato maabtan ang kamatayon nato mga kaigsuonan, then we will see the Lord Jesus Christ coming back. And iyan ang tumanon ang iyang mga saad ibabaw sa kalibutan. Either way, moabot gyud ang atong katapusan mga kaigsuonan. But the question is, upon realizing it, sa diha nga ang usa ka tawo iyang ma-realize nga dili day hangtod sa kahangturan ang iyang existence diri sa ibabaw sa kalibutan. What are the things or what are the changes nga iyang angay pagabuhaton mga kaigsuonan? Because ang ato ang mga kinaiyahan, most of the people of our time today, ang kinaiyahan sa mga katawhan about sa katapusan is just like in the time of Noah. What happened kang sa panahon ni Noah? Grabing wali ni Noah mga kaigsuonan, hala sangyaw si Noah nga moabot gyud ang dilubyo, moabot ang baha. Kinahanglan mong musakay dira sa arka, biya na mo sa kalibutan, sakay na mo sa arka.
But gikatawhan lang sa mga katawhan si Noah, mga kaigsunan. And that is what happening sa atong panahon karon. A lot of people are laughing at preachers, laughing at soul winners. And they are calling us religious fanatics because of what we believe. But just like in the time of Noah, mga kaigsuunan, sa diha nga mabot na ang katapusan. Tama gid ang giingon sa mga katigawangan nga nasa ulahi ang pagmahay. I praise and thank the Lord nga kita gitagaan tag kahigayunan nga motuo og mahimong gamiton sa Ginoo to tell other people about it, mga kaigsuunan. And I hope that you will develop this great love for other souls para sila pod makaangkon nining kaluwasan. But for us personally, unsa man ang changes sa ato ang mga kinaiya, unsa man ang changes or ang improvement sa atong mga pagkatao, knowing that the end is at hand. Now let's say for example, mga kaigsuunan, pananglitan lang nga a doctor will tell you that you are diagnosed with a terminal disease. Unya mo na ang doktor sa imuha nga agay murag sir, ma'am, murag na lang kay 6 months na buhi diri sa kalibutan. Mga unom na lang kabulan gyud akong tagal sa imuha. Mao lang na tama na imong kinabuhi. And then what you do? Unsa man ang imong angay buhaton? Unsa man ang imong buhaton, mga kaigsunan? Daghang mga tao nga malibog. Malibog sila, di na sila kabalo silang buhaton. Daghang mga tao, mga kaigsuunan, nga ilahan ng sulayan ang mga kahilayan na ining ibabaw sa kalibutan. You see? Ilang sulayan ang mga binuhatan nga dili mao ibabaw sa kalibutan, mga kaigsuunan, because kay hapit na sila mawala. And some people will cut off relationships. Ilahan na karon murag ulitan na kaayo, dili na kay malagot. They will cut off relationships with other people. And some people, mga kaigsuunan, they will think na meaningless na ang paggamit sa ilahang mga talent, meaningless na ang paggamit sa ilahang gitawag nga mga kaya buhaton because they will just die. Meaningless na ang kwarta because they will just die. So, some people, inana ilang gitawag reactions, mga kaigsunan. But how about us, Christians? How about believers? Unsa man ang atong reaksyon, mga kaigsunan, when we know that our end is at hand. The end of the world is at hand. And even our death is at hand. Unsa man ang dapat nga mga changes, dapat mga improvement nga makita sa itong mga kinabuhi, knowing that the end is at hand, mga kaigsuunan. Now let me make it clear, nindot kayo ang end diri, mga kaigsuunan, nga ginisgutan sa tuang text, because the text is not talking about the end of humanity. It may talk about the end of this world, but it doesn't talk about the end of God's people. Because God's people will continue to exist with God. That is our privilege, mga kaigsuunan. Pero atong tanawon karon, the day is coming ang mga tubang na kasagino. You will stand before Him in judgment. Now, unsa man karon ang kinaiyahan nga dapat ma-change sa imuha, mga kaigsuunan. And one of it is the title of our devotion, Managing Our Gift. But before I talk to that, ato sang hinahinayon, tan-aw na to ang giingon sa tong teksto, kung unsa di ay ang angay nga kinaiyahan sa usa ka Kristohanon, knowing that the end is imminent, at hand. Now, first of all, mga kaigsuunan, something to do with our mind. We must stay sane. We must keep cool. We must not panic. Di ba? Pananglitan, mga kaigsuunan, ato makita, as I have told you ganina, tagalan gas doktor og 6 months, magpanik ka. Ika kabaloon sa imong angay buhaton. But the Bible says, keep your sanity. Keep cool. Ayaw pagpanik. You see? Kaya nga naman, ingon pang pulong sa Ginoo, the Bible says, verse 7 again, but the end of all things is at hand. Be therefore what? Sober. Be therefore sober. You see? So dapat ang atong presence of mind, mga kaigsunan, dili mawala. Dapat dili magpanik ang Kristohanon. Kaya nga naman, dapat dili ka magpanik
and watch unto prayer in order for you to watch rightly in prayer. You see? So keep in touch, di ba? Dili man ta taga kalibutan. We are not of the world. We are the children of God, meaning we are the children of heaven. So keep in touch sa home. Keep in touch in home, mga kaigsunan, which is in heaven, through prayer. Now, naay kalahian ang fervent prayer o ang panic prayer, mga kaigsunan. O dagang mga Kristohanon, ang ilahang prayer is panic prayer. Nagaampo og unsa lang ang ginapangayo sa Ginoo. Di nakasabot kung unsa ang istorya sa Ginoo. Why? Because of the imminent danger nga ilahang ginatubang, or the imminent end nga ginatubang, mga kaigsunan. People will panic. But the Bible says, keep saying, be sober. Ayaw pagpalibog sa imong utok, igsuon, because kung maglibog ang imong utok, how can you help people? Di ba? Pananglitan gud og nailinog. Unsa man gud ang ginaingon sa mga naga-seminar, pag maglinog dapat gud magkalma lang. Ayaw gid mo kataranta ngano man. Kay kung mataranta ka, ikaw ang mahimong tabanganan. Dili ka katabang sa uban. And in our time today, mga kaigsuonan, kung mutaranta ta sa ato ang mga kinabuhi, dili ta makatabang sa uban. Mahimot ang tabanganan. Unsa man ang ginabuhat sa mga dagang mga katawhan karon, hala nagatukod og nagatukod og mga bunker house. Nagkalot og mga lahom kayo kay naghimo og doomsday house. And I don't know kung tinuod ba nang ginaingon sa mga vloggers karon nga ang mga billionaires daw is nagahimo na daw mga end time bunkers kay para ilang taguanan. And they are saying that those elites must know something that the common people do not know. And it is panic reaction sa end time, because Christians, we all know that the end is coming. You see? But we must not panic. Kung magpanik ka, mga kaigsuunan, mahimo kang selfish. Imo lang kaugalingon ang imong unahon-naon tanawan ng mga billionaires karon. Nahimo silang selfish, hala nagpalit og mga yuta pag dagko kaayo unya gipangkoral og tag-as kay nga koral, nagkalot og mga lahom kay nga mga bangag unya gihimong balay. Kay mahimo lang taguanan, and they became selfish, mga kaigsuunan. They cannot help people. You see? So I hope with the grace of God, and in this end time, we must keep our cool. We must not be selfish, mga kaigsuunan, and be connected to God in prayer. Kaya nga naman, ang Ginoo mo'y nakabalo kung unsa ang mga angay nato nga pagabuhaton in end time. Unsa ang mga tama nga mga desisyon in end time. You see? So the news is good. Expert people around the world is good, but the best information in times of like this is God. So we must be connected in prayer, and you can only do it when you are sober, mga kaigsunan. So meaning dapat we must keep cool. First thing nga atong dapat nga reaction when the end is coming. Now the second one, mga kaigsunan, the Bible says in verse 8, and above all things have fervent charity among yourselves, for charity shall cover the multitude of sins. Saan yung charity gani? Love. Charity means love, mga kaigsuunan. Now, so meaning, man ang love, itong kasing-kasing. Atong bantayan atong mga huna-huna, ikaduha, atong bantayan atong mga kasing-kasing. Now, tanawa gud, mga kaigsuunan, di ba? Atong lesson sa gabi about love. Loving one another. Karon napud si Peter, napud siyang giingon, above all things, labaw sa tanang butang, have fervent love or charity among yourselves. Grabe kaayo ka-importante ang paghinigugmaay sa usag-usa, mga kaigsuunan, in end times. Huna-huna aragod, hapit ng katapusan, end time na, unya mag-awayay paghapon ang mga tao, mag-awayay gyapon ang pamilya, mag-awayay gyapon ang simbahan, paggawa ng gipulos ana. You see? Now, what will be the best tactics of Satan, mga kaigsuunan, for Christians not to be prepared sa end time? Iyang ipasabong ang mga Kristohanon. Kung magsabong ang mga Kristohanon, mag-away-away ang pamilya, mga kaigsuunan, they cannot prepare for a coming danger, mga igsuon.
You see, that's why the Apostle Paul, Peter, because the end is coming, umaabot ang katapusan, then have fervent love with each other. You see, among yourselves. Yung pa niya, charity, the Bible says, charity among yourselves, for charity or love shall cover the multitude of sins. What does it mean? It can cover, overlook sin. Nakaisala, because of love, imong i-overlook. Imong pasayloon. Kasi imong palabiyon. You can forgive. Because Christ forgave us, we can also forgive. You see? Ay, lisod kaayo ang mga Christians mismo ang dili magpinasayloay, mga kaigsuonan. Lisod kaayo nga ang mga believers mismo ang dili magpinasayloay. Because Satan will do all means to destroy relationship of family, relationship of friends, relationship of loved ones, and relationship of church. You see? Di ba tanawa gud ang panahon karon? Unsa man ang giingon sa Bible, sa gitag na sa Bible, children will be disobedient to parents. Di ba? And ato makit-an mga kaigsuonan nga ginaguba tanawa ang mga marriage karon mga kaigsuonan. You see? Kaniadto way back in 1950s, 1940s, I think 1980s, 1990s mga kaigsuonan, ang ginaingon gyud is you must have your own woman. Di ba? A man must have his own woman that he will love and cherish. But in our time today, you don't know if that is a woman. You don't know if she is really a woman. Kaya nga naman, lahi na itong panahon karon. Why? What is happening? Ginaguba na ni Satanas ang relationship sa mga tao. Ginakutaw niya atong mga pagbati, ang mga babae, di nakabalo kung unsa ang babae, ang mga lalaki, babae ng pagbati. You see? And you can, in other countries today, I don't know sa Pilipinas, but in other countries, you can identify as a woman if you're a man. You can identify even as a child. Some people identify as animals. Mo nang hitaboron, why? Destroying relationships. Unsa man ang nahitabo sa to ang mga panagtapo karon, di ba? Pag mangaon ang pamilya mga kaigsuonan, iya katubag cellphone. Di ba pangaon? When I was in elementary, ang tambag yun sa amo ang teacher sa amoa. Kinahanglan mag-uli mo karon panihapon kay sa pamahaw, di man mo makatapo kayo kay busy man kayo. Ang panihapon gyud na, ingon pa sa akong teacher sa una, ang panihapon gyud na ang magkatapukay ang pamilya. But what happened in our time today mga kaigsuonan? Even sa pagpangaon, dili na magistorya ang pamilya. Nganuman, iya na mag-cellphone. Arang-arang pa to sa una, way back in year 2000s. Mga 2000 pa, 1990s, o 2000 nganuman. Kay magkaon, okay pa, kay isa lang ka-TV tanahon, arang-arang pa. Magtipok o sa ka-TV tanahon, mag-istoryahanay pa. Napakay kauban nga, advance kayo, ipang-advance o istorya sa may tabo. So naay fellowship, karon iya na. Iya na, dili na magka-communicate ang mga pamilya. Ginaguba ni Satanas ang connection, igsoon. You see? It's very, very bad. Nato makitaan, labi na ning ginahimo sa Apple, bitaw karon nga bag-ong gadget, bitaw nga katong ibutang nas naong. Sa tawag ato, Pro Vision. Vision Pro. Wala na. You will never know who is your child, and child will never understand who is his parent. Di na maghilanay within the family. Why? Because Satan is trying to disconnect people in our time today. Ginaguba niya ang relationships mga kaigsunan. That's why in the end times, ang tambag ni Apostle Paul, have love with one another. And we can only love with one another mga kaigsunan if there is good, firm communications. Good, firm communication. We praise and thank the Lord kay bisan pa og kaning mga cellphone usahay dakong dautan. Dakong way ayaw kay dili na mag-communicate ang mga tao, pero okay arang-arang gihapon nganuman because your loved ones nga lagyo pod sa malayong mga lugar, you can connect to them through cellphones kay na may tawag, na may messenger. Nagyapon sa disadvantage mga kaigsuonan. But I hope by the grace of God, if we are within a family, kung naay time of communications, di ba? In our time today, we are
very near physically. But we don't realize how far we are with each other because of these technologies. Physically near, but yet, very, very far away from each other. Disconnected kaing mga tao karon. And I hope, by the grace of God, mga kaigsunan, we will again reconnect people. Have fellowship. Nindot kang simbahan na fellowship, mga kaigsunan. Makiistorya kas mga kauban. You see? And by the grace of God, we will have this renewal sa fellowship sa simbahan. Tanawa ngayon sa pulong sa Ginoo, verse 9, no, tanawa ha. Use hospitality one to another without grudging. Look at that. Hospitality. Why? Because in the end time, we must build connection to other Christians. We must build connection to other churches. We must build connection to the members of our family. Sigsoon, basin wala na kayo kay connection sa imong family. I would ask you to make connection. Build the connection again. You see, we must build connection again with family. Tanawang tambag ni Paul, ni Peter. Klaro kayo sa katapusan, mga kaigsunan. We are in the last days, and one of the advices of Peter is to have connection, hospitality, receive people, receive especially of the household of faith, mga kaigsunan. Now, di lang kay kana, let's go sa tuang gift. At sa manang giingon sa pulong sa Ginoo about our gift, verse 10, as every man hath received the gift, even so minister the same one to another as good steward of the manifold grace of God. If any man speak, let him speak of the oracles of God. If any man minister, let him do it as of the ability of God, which God giveth, that God in all things may be glorified through Jesus Christ, to whom be praise and dominion forever and ever. Amen. What does it mean? Hapit naman ang katapusan. Kung unsa man ang talent nga gihatag sa Ginoo sa imuha, kung unsa man ang kaya nimong buhaton para simbahan, do it now. Gamita na. Mintras magamit pa nimo karon diri sa kalibutan, mga kaigsuonan. Use it now. Gamita na. Ayaw na paglangan nga dili nimo gamiton igsuon. Kay basing dili nimo gamiton, delikado. You see? You can do something sa simbahan, mga kaigsunan. If God gave you the talent to sing, sing for the Lord. If God gave you the talent to speak, use it for the Lord. If God gave you talent to build connection with children, ay teach Sunday school sa mga bata. And kung dili ka kabalo magtudlo, just be an assistant. Becoming an assistant is already good. Gingano man, mag-study man ka kay basion niya og dili mo tunga ang imuhang ang teacher. At least na ka prepared ka. You see? And even sing with children. Invite people. Use your talent for the Lord. Kaya ano man, hapit na mabalik ang Ginoo. You see, nindot kayo ang mga pahinumdum sa pulong sa Ginoo sa tuwa, mga kaigsunan. Grabe gud kayo. Kabalo si Peter. Kung unsa ang mga panghitabuay in the last times, in the last days. You see? So atong gitawag nga makita, mga kaigsuunan, that we must serve one another. Use this talent, this gift nga gihatag sa Ginoo alang sa paghimaya sa iyang balaan nga pangalan. And I thank the Lord. Ako nagpasalamat kaayo ko nga you are always with us every night. And I could exercise the talent that God had given me to study the book, to study the Bible, and to proclaim it, to teach it. You see? You know, grabe ang rasas Ginoo. Gihatag sa ato ang mga kaigsunan that we could use the things that God entrusted to us alang sa iyang kayamayan. And I believe ikaw igsuon na gisalig ang Ginoo sa imuha. Ayaw na sayanga, ipagamit na sa Ginoo igsuon. You see, join soul winning, join gospel tract distribution, o di gid ka kauban. If you have some friends, invite them. Oy, manimba ta. At tagsimbahan, paminawa ni among kuan. Even you can invite friends in our devotion. You can send these YouTube videos to them and encourage them to watch. You see? Why? Because we wanted to see more people saved using the talents that God given us
para sa iyang kahimayaan, mga kaigsuonan. You see? So those are the changes. Those are the expected things sa mga Christians nga mahitabo sa ato ang kinabuhi, because we know the Lord Jesus Christ is coming and the end is coming. Sa ako nang ikasulti, depende kung aha ang mauna. Mauna ba ang atong kamatayon or mauna ba ang iyang pagbalik? Basta kay maabot ang katapusan. So I hope by the grace of God, we will stay sane and keep cool. Do not panic. And build relationships. Build relationships. Don't allow Satan to win. Kay gubon gud niyang relasyon, mga kaigsuonan. And ato makitaan nga use our talents. Use the gift that God hath given us alang sa iyang kahimayaan. Why again? Because the end is coming. Pero kabalo ka, dapat unahon gid yung pangandam ang imong kaugalingon. Unahan yung pangandam imong kaugalingon. Magsakay ka gid plano. Pag magsakay ka gid plano, naagi na ingon ang flight steward pag magseminar sila sa mahitabo, especially kanang mga long distance nga mga kuan. Di ba, ingon ang kuan mo, ingon gud na ang gitawag nga flight steward nga in case of emergency, di ba, na yung mga hulog nga katong murag oxygen bitaw nga ipasimot para dili ka masuffocate na kay oxygen. Ang ginaingon gud sa mga flight steward nga pag na may mga dala bata, ayaw gud ninyo unahag butang ang mga ilong sa inyong mga bata. Kay in case of unahon ninyo ang ilong sa inyong mga bata, kamo ma-unconscious mo, wala na yung mag-atiman sa inyong bata. Ang inyong angay buhaton mo, ana ng flight steward, nga unahon ninyo inyong kaugalingon, pagkahuman, kuhaon din ninyong para sa bata, aya na ninyo sila ibutang. Kaya nga naman, para dili mo ma-unconscious, inaana agyapon ta, mga kaigsunan. We must prepare ourselves first. We must receive something from God first in order for us to give something to people. What can you give if you have not yet received something from God? So meaning, unsaon ako pag-una akong kaugalingon, pastor, be saved. Kinahanglan kang maluwas. Kasi pa ka naluwas karon. Namatay si Jesus Christ tungod sa imong mga sala. Gilubong og nabanhaw para ikaw matarungon. Naigsoon, pag hinulustol sa imong mga sala, og dawata siya nga mahimong imong Ginoo og manluluwas. Receive Him as your Lord and Savior, then ikaw maluwas. Luwason kaniya igsoon. And start learning the Bible. Start listening to preachings. And share the gospel, the good news to more people. And I hope by the grace of God, magamit ka alang sa kahimayaan sa Dios. Igsoon, isa ka awit alang kanimo. Siya nga agalon nagaingon, ang imong tanan ihatag mo, dili tungod sa tao magbuhat ka, kundi sa Ginoong si Jesus. Buhat mo panalanginan niya, ang labing maayo buhat ka, tingali jutay ra ang iyas mo, apanitugyan lang sa Ginoo. Ang mga panahon matapos na, o pagsusihon ang nabuhata, pahulay nga tamis giandam na, sa nagmatino manon kang Jesus. Buhat mo panalanginan niya, ang labing maayo buhat na, tingali jutay ra ang iyas mo, apanitugyan lang sa Ginoo. Amen. Salamat kayo sa mga pag-awit. So, mag-ampot ang mga kaigsunan. Let's pray.
Father in heaven, thank you, Lord, for another great reminder for us. The end is coming, and there are things that we must do, changes among mga kinabuhi, for us to be ready, pagtagbo kanimo Amahan sa umaabot nga kapanahonan. Mauna man among kamatayon, o mauna man among pagbalik, Ginong Dios, mahimaming andam, Ginoo. Help us, Lord, to guard our minds, that we will keep cool, hindi magpanik sa mga panghitabo, Ginong Dios. Help us to guard our hearts, and not spend and waste our time hating people, but to love. Because we know that Satan want to destroy relationships. But you have reminded us to build relationships, Ginoo, kay hapit ng katapusan. And Amahan, there are a lot of things gihatag nimo sa amo when we were saved. Help us to use those gifts alang sa advancement sa imong kingdom. Use this devotion, Lord, to bless more people, and bless these people, Ginoo, nga mong kauban karon, ikaw maglig-on kanila. And those people who would listen to this message, Lord, ikaw magabless ug magalig-on. Salamat sa imong kayo, Ginoo. We know that you would continue to empower us. We know that you would continue to give us the grace and victory sa mga kinabuhi, Amahan. Sa iluwa mi sa mga sala, salamat sa imong kaayo, sa ngalan ni Jesus, gipangayo na ko ang tanan. Amen and amen. Salamat ug maayong gabi sa tanan. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor.